Napoy mga phlegmatic, napoy mga phlegmatic, na ay mga kalma lang, reliable, easygoing niya hilumon. Nya usay ang atong impression ani nila unsam ni siya wa may tingog-tingog, di ba? Oo. Pero personalities na sila, no? Dili tungod kay si Kuya Arman lahi og personality sa ako dili siya maayog kinaiya. No? It's not about being bad or being kuan. We just have different personalities. Okay? Amen. Amen. Sa Bible na ay examples, no? Sa mga lain-laing personalidad. Si Apostle Peter, gidescribe siya as impulsive, outspoken, sometimes inconsistent, no? So si Apostol Pedro pala sulti, walay hunahuna, diretso lag sulti, diretso tubag, no? Unya outspoken. Si Apostle Philip, gidescribe po siya nga thoughtful, methodical, somewhat cautious personality, no? He was known for his thoroughness and reliability, but also for his tendency to uh, want things explained and his lack of imagination. No? So na po yung mga tao ngayon na. Si Apostol Pablo, i-describe nga naa siya ENTJ nga personality. Extroverted, intuitive, thinking, and judging. So medyo strong personality si Apostol Pablo. Samtang si Barnabas, gitawag siya nga encourager. Naa siya'y generosity, naa siya'y compassion, and the ability to lift up others. Nya, kung kahinumdum mo sa Book of Acts, naglalis ni silang duha ni Apostol Pablo ug ni Barnabas. To the point nga nagbulag sila sa ministry, no? Nagbulag sila sa ministry. Kay strong personality si Paul, si Barnabas, very encourager. Anya, so naglali sila kung unsaon pag-treat si John Mark nga nag-abandon sa ilang ministry. Si Apostol Pablo ingon niya ayaw na napakuyoga. Pabugat sa atong ministry. Si Barnabas who is an encourager ingon niya bigyan natin ng second chance. Di ba? Pero nagbuwag sila tungod ana. But if we read the other epistles of Apostle Paul, we can see that Barnabas went with Paul again in the ministry. So, ang conflict, dili gina mawala sa ministry, especially kung personalidad, no, usahay di kita magkasinabot sa atong mga personality, but the grace of God is there. Kanya, sa Bible po, na po i-describe nga various spiritual gifts. So, dili lang personalidad ang lain-lain sa ato, kundi ang ato pong mga hiyas, ang atong kakayanan. No, there is a Romans 12:3-8. Ingon diri, for by the grace given me I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members, and these members do not have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is encouragement, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. So, bisan pa sa sulod sa church, gi-allow o gidisenyo sa Ginoo nga ang iglesia lahi-lahi gud og gifting. Okay? Ang problema gyud mahitabo sa usa ka church nga dili kayo nindot ang pagsama-sama nila
kung dili ma-recognize, especially sa pastors or sa leaders, ang various gifts sa tao, no? Usay may tabo mo sa atong topic last week, okay? Nga usahay na yung mga tao nga walay ministry. Tungod kay wala na recognize ang ilahang talents o ilang gifts. Ang atong naandan lang ang gift and ministry sa church, preaching, teaching, singing. Unya, kung wala kay gift ana mga butanga, wa kay ministry, di ba? So, naabe ay mga ministry pod nga encouragement, naapoy artistic ministry, naapoy mga visitation, Oo. naapoy prayer, Open mo to. oh, lain-lain nga mga ministry. Nalang ko'y guidelines for diversity. Okay? Kaya naman kayo mga personality nga strong or high profile. Kanang medyo confident sila, medyo gitawag nga assertive nga mga personality o naapoy mga gifts nga speaking, mutindog sa tubangan. Sa una nga guideline for high-profile personalities and gifts, be kind and respectful to others, not like yourself. So, sa mga tao nga medyo confident, medyo kusog mo lead, medyo kalma-kalma lang, no? Kay dili tanang tao pareha sa ato o pareha sa inyo ha. Be kind and be respectful. Be the equiper. So, katong mga dili confident, dili kaayo driven, i-equip sila, tabangan sila. Okay? So, good example tong kay Pastor Louis last week nga sa ilang church, gina-equip gid nila ang tanang tao nga mo disciple. Ginatudloan nila nga mo pray. I-pray ang inyong prospect for 1 month and then i-invite sila. Maghimo og event nga ang ilang gi-invite magkaroon og welcoming nga event sa ilang church. So, obvious kayo si Pastor Louis is a very high profile personality, no? But gigamit niya para mo equip sa uban. Okay? Para po sa mga low profile personalities and gifts katong pag low profile gani katong mga hilumon, katong tigtrapo lang og tigtrapo og lingkuranan sa church, katong mga dili kaayo tigtindog sa atubangan sa pulpito. Be kind to yourself. Do not be insecure. Huwag ka ma-insecure na hindi ka nagatayo sa pulpito. uh, be the supporter. Okay? Be the supporter. Basig imong role is tighatag og tithes and offering nga dako sa church or tigluto og pagkaon para sa mga youth or tighatod sa mga bisita. Okay? So be kind to yourself. Do not be insecure. For the whole community of believers, mao gini atong attitude lang siguro abuton man gyud ta usahay og discouragement or kawalay gana. Example usahay kaning atong CIC naagi time nga dili ka apil ang uban. Pero ang reminder sa ato sa Ephesians 4:3-6, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. So ang keyword diri, make every effort to keep the unity of the Spirit. Ang Holy Spirit may naga-unite nato pero naatay effort buhaton. Naatay effort buhaton. Salamat, Ate Ruth, sa imong pagbayad ni ining Zoom. That is an effort to keep the unity. Di ba? Ang atong pagsipot, okay? Ang atong pagampo para sa mga namatyan, ang atong pag-support financially, ah ang pagbisita sa mga kauban nato sa church nga wala na nakasimba for a long time, ang pagkumusta, ang pag-honor sa mga pastor. I would encourage once again, no? CIC, let us honor pastors in October, the Honoring Pastors Month. Okay? Let's do every effort na ang unity.
Okay? Dili man kinahanglan bongga, dili kinahanglan pera ang atong buhaton. Let's just send notes or ano, okay? Appreciate nako sila Manay Disas, okay? Uh, mga Manay diha sa Bacolod nga ga-travel sila, ga-bisita sa mga churches. Amen. Uh, diri sa Palawan. Katong youth camp namo nga bag-o lang. It's the first ever youth camp of the whole Palawan. Dako kayong impact sa mga youth nga nag-unite ang mga churches. Ang mga kinabuhi sa simple lang man ang teorya ana god. If the parents are united and loving, the children are secure. Ingana ra man gina siya. Kung ang tatay ug nanay mahigugmaon, dili bitaw ka ng lain-lain ang ilang rules. Si mama okay, si papa dili. Nga, pwede ko mo palit og candy, si papa okay, si mama dili. Dapat magkasinabot, secure og the same ang lingwahe sa tatay ug nanay. Most likely ang mga anak secure sila, confident sila, tama ang ilang upbringing. The same thing with the church. If we pastors unite, the youth are secure. The youth are on fire. Tungod kay ilang ginikanan sa pagtuo nagkahiusa. Pero kung gani makita nila ang mga pastor ga dinautay, ga libakanay, how can you expect the younger, the new people to grow? So, the environment of unity is a very healthy environment for growth. Kaya ang mga tao, ganahan mo grow. Ganahan sila mo balik. Ganahan sila mo join. So, let's make every effort to keep the unity. So, giremind ta, there is one body, one spirit. Okay? Uh, one faith, one baptism, one God. Okay? Anya, ingon po diri sa John 13:34 and 35. A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Conclusion. When we recognize, okay, number one, we recognize. Number two, accept. Number three, celebrate. Number four, support the diversity of our personalities and strengths. We win as a team and we win the world to God. Kinanglan una i-recognize nato nga laylahi gyud tag kinaiya, laylahi gyud tag mga personalidad, no? Naay tabian, naay hilumon, ato nang dawaton, ato nang i-accept, ug ato nang i-celebrate, no? Celebrate nato ug atong suportahan. I-allow nato ang matag usa nga mo practice sa atong gifts ug sa atong mga strengths. Kung buhaton nato na mudaog gyud ta as a team ug atong madaog ang kalibutan ngadto sa Ginoo. I remember this quote from a sermon in one of the many conventions. Ingon diri, the world cannot be won unless we are one. Amen. The world cannot be won unless we are one. Sakto gid. Amen. Mo suggest lang ko no para sa CIC suggestions for CIC weekly. Okay? Ako lang yung suggestion, no? O mo request na lang ko sa mga leaders nato sa CIC if you want this, uh, I would I would want also a separate meeting so that ma-implement ba ni or maayo ba ni siya, no? I suggest na atay doctrine week. Kay 4 weeks man ang usa ka bulan, di ba? Oh, Naatay doctrine week. Kani nga week, mamo. ang topic nato is doktrina, no? Reminders of the basic statements of faith of the churches of Christ. Possible speakers nato ana si Brad Pax, si Brother Art Santiago atong invite, si Brad Kaloy, okay? Then naatay community week. What is community week? Reminders and encouragement on church relationships and ministering more effectively to the society around us. So, kisa may mga nindot nga speaker ana, si Brad Roel, si Brad Louie,
si Brad Abel, kana sila mga involved na sila sa mga church planting, mo na nga active kay na sila unsaon pag-invite sa mga mga prospect, unsay mga basketball kuan si kuan diri si nakita po na ako si Brad Abel no naanay sila yung mga program feeding program or unsa ba kids program. It's good to hear about community Amen. activity. Okay? Then Health Week. Agoy, importante kayo ni sa atong mga nagaedad na. Di ba? Physical and emotional reminders to help us live sustainable and productive Christian lives. So, si Doc Titus or kung kinsa pang mga kailan nato, Ate Lea, sino bang mga kilala natin dyan ng mga health enthusiasts nga muhatag Sister og Lynette. tips. Okay, mga tips how to take care of our health, how to take care of our relationships na magsuggest magkapi-kapi din tayo mga pastor, para healthy naman yung ating mga puso, mag-date din tayo mga asawa natin. Mga ganong mga reminders. Amen. Zumba, Zumba. Zumba, mag-Zumba din, no? Okay. And then meron tayong Ministries Week. Mga Ministries Week, mga like si Brother Richel Santa Agata, kung napansin po ninyo Facebook ni Brad Richel, meron silang mga basketball, meron silang mga activities, mga ministries, different ideas that we can use sa ating iba-ibang mga ministry. Yun po ang aking mga suggestion at maraming salamat po. God Amen. bless po sa ating lahat. Praise May the Lord. babae din dyan. Ministry Week. Mhm. Pagka, Opo. pagka luto-luto. Yes. Oh, anong mga masarap lutuin? Anong mga Healthy na food. Aha. Yeah, healthy health na Amen. food na. healthy nga food, wag lang yung puro sisig kay basig high blood ta. Ah, Amen. Meron ditong food for faith, based sa faith kay Isabel amen. dito. Okay Yeah. po. Amen. Mga Thank you. healthy food. Okay. So sige po, punta tayo sa ating group interaction. Each one will share a 1 minute promise of God from the Bible na ating i-declare sa ating lahat. Okay. Anong Amen. maalala nyo? Pwede nyo basahin, pwede nyo maalala kung anong promise ni Lord. Mhm. Okay. Ako na lang unahan. Okay. Ah, Good. sa ako, sa paborito, ginamemorize na mo sa mga bata, Jeremiah 33:3. Call unto me, and I will answer you, and I will show you great and mighty things you do not know. So, Amen. reminder ni Lord nga tawag ta niya. Tawag ta niya, ug mutubag siya. Ug mupakita pa siya og mga butang nga wala pa nato makit-isukad sa una. So Amen. may mga sorpresa pa po si Lord sa atin. Yun po ang promise ni Lord from Jeremiah 33:3. Amen. Thank you po. Kuya Arman, ikaw na Yeah. lang Ako basahin sunod. kung Ako sino sunod. sunod. Yeah. Kung kinsay mo sunod, okay ha. Ako ang ako na sa Proverbs, kumuni siyang this is a familiar verses. Sabi sa Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understanding. In all your ways acknowledge God and He shall direct your path. So mao kini ang promise sa Ginoo nga kung kita mo salig niya, kung kita we have to follow or we have to trust in Him and rely in Him, so guidance will be upon us. So muna ang gikinahanglan nato nga we have to trust the Lord and He will direct our path. Thank you very much. O kinsa pay mo sunod? Mrs. Sis. Hinanap ko yung aking verse pero siguro alam nyo na yon yung sa I will open the door of heaven, yung sa type, Sa ano yun? Sa Malakay. Malakay. 3:10. Malakay tres. Oh, yun, 3:10. 3:10, yeah. Okay, thank you. It says here, 3:10. Ano ba yung mata?
Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing, there will not be room enough to store it. Amen. Lagi natin na lagi natin na naririnig sa offering, di ba? Amen. Pero yung pag-obey ang mahirap. Mhm. Minsan hindi natin na parang hindi tayo masyadong naniwala dito ba? Kasi pag hindi natin napatunayan sa sarili natin na totoo yung promise ni Lord, I will open the gates, di ba? The windows of And the heaven. windows of heaven. Pa, Pour out. pag pag ah, pag napatunayan natin niya na we believe na the Lord yung truth siya sa kanyang promise, ang mga promise niya, then doon pa lang tayo nag-obey. Pero minsan dapat natin maniwala muna tayo sa kanya Amen. para yung talagang blessings niya, hindi dapat magkaroon tayo ng doubt na na baka hindi niya Okay. kasi maraming ang blessing. Magkaroon ka lang ng mga friends, that's a blessing, di ba? Oh. At saka yung mga prayers ng mga kapatid natin is also a blessing. Amen. Kahit wala kang pera, meron nagpapasaya sa iyo, may nagpapa-encourage sa iyo sa blessing. So maraming ways si Lord na binibigay, na hindi lang yung material things, hindi lang sa pera ito. Kaya we have to believe what He promised us if we will give Him the best. Help as well. Okay, It's a thank blessing. you. Okay. Okay, next. And Oh, ako kon. Okay. Sige. Akong text is found in Revelations chapter 2 verse 10. Very familiar man gyud na sa ato. Hmm. Be thou faithful unto death and I will give you a crown of life. Amen. So, especially sa mga trials, daghang mag-fall away, mga churches, daghang di na mo padayon og simba. Pero ang encouragement sa ato, ang promise sa Ginoo nga faithful lang gyud ta, kay wala gyud tayo laing madala. When we die, dili gyud atong relationship lang gyud sa Ginoo ang atong madala. Amen. Be thou faithful unto death, nya ang crown of life mao gyud na ang atong assurance, atong eternal hope. God bless everyone. amen. Thank you. O, ako sunod. Ako Okay. sunod. Mhm. Like yung ang sa akon, Mateo 19:29. Password na to mula noon. And everyone who has left the houses or brothers or sisters or father or mother or children or fields for my sake will receive 100 times as much, and will inherit eternal life. Amen. So, ang mga maski kami nga sakit ng tuhod, sakit ng hawak, patuloy kami isa sa live sa aming mga houses, pumunta sa iba't ibang churches para mag-inspire sa kanila na Amen. at magtulong, magbulig kung ano mang ilang mga problema para nga sa kadayawan sa atong Ginoo. So, Amen. usahay ginaagwanta lang ang among mga sakit na among mga lawas bilang sikyot. Amen. Amen. Praise the Lord. Ako sunod. Okay. 1 John 2:25. And this is what He has promised us. Eternal life. Mhm. Kanami, no? Amen. Kanami ang promisa sa Ginoo, eternal life. Kun magapadayon kita sa ato nga pagtuo, pag-alagad sa Ginoo
Amen. Diba? Kay kung kisa may mga bis nga muabot ang kaluya sa pagtuo dayon ma, madula lang sa iglesia. May mga Amen. kauturan kami nga giano na subong mga daw sobra na isa ka bulan palasimbam na siya ambot kung anong termina ko na gihisgot sa mga pastors ba nga mabisitahan, maanuhan, oo, Pastor Limuel, kay Siging Galagaw, Mhm. pamasyar, bisitahe, abi, ano mang nahitabo, nga nikalit man lang pawala lang, pero pag BBS, padala man siya snack sa mga kabataan. Ambot kon ano busy, pero kita, bisan ano kita kabisi, hindi ginato biyaan ang atong mga responsibilidad sa Ginoo. Amen. Ilabi na ang pagsimba kada Domingo kay importante ka na ang Domingo nga moagi hindi na gina mo balik. Amen. Kanogon amo nangambal ko kung kisa kung magbisita mig mga churches nga importante gid ina kay kaisa man lang kita magakatigom sa isa ka semana kag duha man lang ka oras mo sobra mo kulang okay lang na kag malipay kita nga makakita kita sa Amen. atong mga kaigsuonan kay importante ka na ang pagpadayon gyud nato kag pagampo sa kanunay kag pagbasa sa iyang mga balaang pulong agud Amen. ang promesa sa Ginoo maangkon gid nato ang eternal life. Amen. 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 Ako na lang susunod. Yeah, okay. Ako, sa Hebrews 13:5, keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Amen. Kining, ang sanay din ang money is the most critical o controversial nga topic sa atong kinabuhi, no? Kay si we don't really trust. Sometimes we don't trust. We have to do it on our own so we can gain more, money, so we can um ambisyoso, ambisyoso. Sometimes we can get what we ang gusto nato, pero sometimes lain ang maabutan, kay like husband and wife will separate, the one goes abroad and then something happen na dili maayo. So one usag yun na ka kuan nga kay wala ta nagsalig na dili ta pabayaan sa Ginoo. Gusto gyud ta maninguha sa atong kuan kay naa tay pagka unsa ni materialistic. So ang material, we are not Dalo. contented with what we have. So dapat kung ang unsay naa nato, contented ta na kay God, dili ta pabayaan sa Ginoo. We na experience na mo when we were growing up. We don't we are just contented on unsay naa diha. So Amen. God really has blessed, if we like you just trust in him. Amen. He won't leave us. He won't, forsake us. Or dili ta niya pabayaan nga magutom ta or whatever. So, Next. Ang ako Sinong Ray? kay sa Isaiah 43:2, ingon dire, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. So, wapo ka siya nag-message sa iyahang encouragement. Kay
moagi man jud tatanan sa mga difficult times na aman jud ay mga pagsulay nga usahay lisod kayo. But kini nga verse nag-serve ni siya sa ako nga inspiration and encouragement nga bisan unsa pay mahitabo ang protection sa Ginoo, ang presence sa Ginoo, dili jud siya mawala. So padayon lang jud ta. Good morning sa tanan. Amen. Thank you very much. Oh, nung rhyme. Nakamute. Nakamute. Nung rhyme, nakamute ka. Di madunggan. Nakamute. Hello. Okay. Yeah, good. Okay. Sige, go ahead. Okay na? Yeah. Okay. Ang aking reading verse nandito sa Proverbs 16:3. Simple lang tayo sa tanan. Commit to me whatever you do and your plans will succeed. Kailangan lahat ng plano natin kung ano man yon, kailangan iparating natin sa Panginoon dahil kung sa ato lang sarili, hindi tayo maging successful sa ating mga ginagawa kahit nandyan tayo sa church. Kaya i-commit natin ang ating sarili at ang ating gawain sa church para maging successful tayo sa ating buhay. And God will bless us. Amen. Amen. Thank you po. Okay, thank you. Oh, nung rhyme. Nakamute. Nakamute. Oh, hindi ka makarinig. Oh. Unmute, Rose. Yeah. Sige Yeah, good. Okay, yeah. Okay. Ako sa Proverbs 22:6 basa rin train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Amen. Praise the Lord. Di na ko ka-sticker. Okay. Importante gyud magtudlo sa mga kabataan kay di gyud na nila makalimtan ni kadagko na. Amen. Masalaag man gani sila pero naagi panahon mahinumduman nila tong mga Bible verses nga ilang tudlo nila. Amen. Oh. Ang ako naa sa Salmo reading verse gihapon. Salmo 34 verses 9 and 10. Fear the Lord, you his holy people, for those who fear him lack nothing. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Amen. Salamat kay sa ang Ginoo mo promise, he is faithful in all his promises. So we'll just fear God and follow him. Don't forget, because we won't lack any good thing. Amen. Amen. Next. Ate, Dora. Aray. Morning ba na? Go ahead. Akong verse diri sa Matthew 28:20 na 28:19. Go therefore and make disciples all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and to the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Amen. Na pagsangyo sa Elisa yun, pero kung isalig na sa Ginoo, ang mag-uban ka no nato. So, that is commanded by God. Yo. Amen. Matthew 6:33. Amen. May mga verse. Matthew 6:30. Lakasan. Unaming area sa langit kaya talani kadungan ra. Amen. Okay. Amen.
Very good. Amen. Next. Sino Ate next? Luz. Si Ate Luz. Luz na. Maayong butag or maayong gabi sa tanan. Ako sa Deuteronomy 31:6. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Amen. Tinuod jud mo nga dili ta pasagdan sa Ginoo kung kanunay taniyang ubanan sa ato ang kinabuhi kung nagasunod ta sa iyang kabubuton, no? Dili ta dapat ma-discourage or mahadlok maging matatag ta sa atong faith sa atong Ginoo kay bisan pa nagaagit ta og mga daghang trials, mga pagsulay sa atong kinabuhi kung kita nagasalig kaniya gano'n siya nga He will never leave you nor forsake you. Dili sa pabayaan sa atong Ginoon. Mawala na. Amen. Amen. Si Ate Ruth na. Wala si Boy ito. Si Oliver. Promise sa Ginoo, meron ako sa Jeremiah 29:11. Ang sabi doon na ano yan? Nagsalita tuloy ako. Pagkakasabi sa Tagalog ay mga sapagkat batid kong lahat ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama kundi para sa ikabubuti. Ito ay mga planong nagdudulot ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen. Amen. Very good. Amen. Malaman natin na lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, ito ay plano na ng Panginoon. Kaya asahan natin na kapag tayo nasa kakanya, hindi niya tayo pababayaan. Thank you. Thank you. Okay. Si Oliver. Thank you. Oliver. Si Oliver pa. Yeah. Walang ano. Rosen. Na-mute po tali siya. Rosen. Ingon siya walay microphone iyang computer. I see. Okay. Okay. Yeah. Pwede raman niya, Brad Oliver, pwede raman mo i-type imuhang verse sa chat para basahon na mo. Si Ate Ruth na siguro. Ate Ruth. Nakamute namin ng linding. Wala. Wala ni Andrew. Nakamute. Asa mo ding? Nakamute? Oh yeah, nakamute sila. Nakamute. Wala sila. Wala din si Oliver nag-type. Oh yeah. Meaning. Sana siguro. No more? Nang Ruth, hindi ka makadinig. Nandiyan ba kayo?
Naigisugat. Ano si Juan? Okay. So, proceed ta sa sunod, sa intercessory prayer. So, atong ngayon si Ate Erna na mag-lead sa prayer. Kung natay mga prayer request, atong i-pray siguro kung atong mga pastor nga namatyan og mga kapikas. Pastor Joseph o Pastor Franklin sa Zamboanga, Pagadian. Amen. Mhm. Kahimtang sa mga kalibutan karon kay murag kanunay ng gubot, gera, nasod ug nasod diri sa Amerika, dunay tension sad sa mga katawhan diri kay dunay ICE nga nagsuroy-suroy katok sa mga pirtahan tang-awon og kinsa tong walay mga undocumented people. So munang Nagkubot, murag kuan diri kining hadlok ang mga documents ba. dunay kahadlok ang tao murag kuan munang atong iampo sa kahimtang diri sa Amerika. Unya doon na pay ang mga US citizen manduan sila nga mobalik dinhi. Nya ang mga card holder, green card holder ayaw paglagawas. Di pagawson sa dinhi sa Amerika kay basig di nakabalik. Munang Juning di na to kabalik. Citizen naman di ito Juning no. Citizen na. Munang giawhag ang mga citizen pabalikon dire kay magbukuyog kas Brad Pitt. Abot lang ka karon man lang sa panahon ni Trump, pero siguro sa mga sumusunod karon medyo kuyaw-kuyaw ang mga mga papel kay i-deport munay gikahadlokan sad sa kadaghanan dire. Ang dalhon natos pagampo ang may prayer request ko ang amo nga biyahe liwat sa Kaningay Church anniversary sa Martes. Kag ang among service karon sa Patay sa hapon. Ayo untang panahon sa among may namatay ninyo kumarling. Apo ni Mr. Asawa sa apo ni Mr. Lacson. Anak. Asawa sa anak ni Mr. Lacson gali. Asawa sa Asawa ni Libby nga anak ni Mr. Lacson. 80 years old. Kaysa hinigaran pa kadto kami. Layo na. Kag maayo untang panahon kay kada hapon dire tudo gid ang ulan. Diri sa amo ulan sad. Basta maghapon na katudo sang ulan ambot. Laing perming sa akong ear infection and ay magbiyahe mi karong Friday, sakit ra ba sa eroplano pag sakit sa dalunggan. Yung dalunggan pag may infection. Paliin ka mole? Sa Las Vegas, mag-attend ng business convention. Wow. Kamong duha ni Mandeng? Bilin mo ko. Akong amiga. Bilin ako. Bilin. House guard ko manay. House guard. 3 days lang. Friday, Saturday, Sunday. Ay. Ay siya 6 months man noon.
Okay, so wala na. Ay pwede ay among anak o ang apo naa sa Boston. Kay attend siya, among apo attend sa medical convention. Travel. Sa school man na sila. Karon man na-start ang convention. Okay. Magpa-pray po ko karong Friday, magbiyahe mi pa norte sa Taytay. Anniversary sa atong church dito. That is a 4-hour trip. Mo tabok pa og dagat. Pray for good weather. Anya. Yeah. Mercy. Thank you. Tapos i-pray po nato ang sa July 26 Thanksgiving and inauguration sa church building sa Berong Church. Bagong church. Wow. Tapos i-pray nga ang tanang elders sa tanang churches diri sa Palawan maka-join. Encourage na to ang panag-iusa. Amen. Ilang churches diyan sa Palawan? Ano po? 7. Dami din pala. Pero yung 5 dyan ay hindi po namin hindi kami ang nag-plant. Bali na yan sila. Dati na. 40 to 50 years in existence sa Taytay and El Nido. Amen. Last year lang namin sila nakilala. Oh, really? Sa atin yan. Yeah. Sa atin, Church of Christ po, mga bunga yan ng Luzon na mga churches. Ang nag-coordinate sa amin yan sila Pastor Art Santiago. I see. Okay. Amen. Kaya sinisikap natin ang pagkakaisa, pagtutulungan. Pag may event doon, pinupuntahan natin, sinusuportahan natin para maramdaman ang pagkakaisa. Si Art Santiago, i-invite mo dito sa atin si Isaac. Pwede po. Para, kasi kasama mo siya doon sa suggestion mo doon sa speaker. Sa doctrinal. Opo. Para ma-meet din natin. Saan ba siya graduate sa MBS? Si Pastor Art? Oo. Ano yan siya? Oo, MBS. Opo. MBS po. Tagalog yun siya? Opo. Oh, yeah. Paki-include din pala si Pastor Arnel Policarpio na yung mga kasi meron kaming project sa kanya. So, si Pastor Arnel Policarpio siya, MBS graduate siya. 5 years na siya nagka-stroke, hindi siya nakaka-recover dahil mahirap yung yung place sa Pasig. So we encourage them na mag-move for 1 month doon sa Pampanga para makakuha siya ng fresh air, and then nandoon si Pastor Glenn na marunong din siya mag-therapy. So ngayon, ika-3rd day or 4th day niya ngayon doon, and we hope na makarecover siya. Malaki na ang improvement niya from day 1 ngayon day 4. So hopefully maka-raise, kasi ang na-raise ko na fund is $800 na. I still have 600 more to go na sa July 12 yung aking salit na pang-birthday ko. Ito yung promise ko na salit na pang-birthday ko sa kanya, yung fund. Amen. Na yung goal namin na matulungan si Pastor Arnel dahil 5 years na siya nasa yung stroke niya. Ngayon maganda, at least may improvement.
Amen. Amen. Mag-share Sana din ako. Mag-share ako ng Thanksgiving pala. Si Papa, if you were aware, nagkaroon siya ng problem sa bone marrow. Marrow, ha? So the past 6 months to 8 months, we've been praying, we've been guided by God how to change lifestyle, what to take. So the past 2 lab tests niya, nag-okay na ang blood work niya. Amen. Wow. Praise the Lord. We pray for a continuous change of lifestyle. Bawas stress, exercise kada araw, tapos mayroon din siyang tinitake na food supplement na nakatulong din sa kanya. So, we are thankful sa good health na ibibigay pa ni Lord para makapaglingkod pa. Amen. Tapos may member kami na may cancer na hospital. I will just mention this kasi ito kasi yung food supplement tinitake din ni Papa, yung Intra. Nakatulong din kay Intra. Papa. Then tapos yung member namin na breast cancer din. Parang nagkalat na yung mga tumor sa kanyang liver, sa kanyang mga, tapos naoperahan siya sa hospital. Then after operation, then before siya nagpa-operate, nag-start na siya mag-inom ng Intra. And then last night or yesterday, in-undergo siya ng ultrasound. Lahat ng kanyang liver, everything, wala ng tumor. Amen. So, praise the Lord. God for that. No? So, it is a combination of the power of God and doing the right things. Ganun lang po. Salamat sa Ginoo. Wala yung kasi ng yung son-in-law ni ate ko. Intra. Ako, so, kung wala na, before ta mag-pray, gusto lang ko magpasalamat sa atanan nga nahimo namo nga ministry partners dito sa Dumaguete, na Ma'am Carlitz, Brother Nats, Uncle Arman, sila Brother Ryan, sila katong wala pa na akong na-mention. Thank you kaayo sa inyong continued support sa AMUA. On Sunday, we will be celebrating 17 years na sa existence sa Dumaguete City Church. So, thank you kaayo sa inyo ha. Amen. Congrats. Kaedad pala tayo dito sa Puerto, Ate Ernst. 70. Yeah, okay. It's good. Okay, so mag-ampo ta. Ato ang pasalamatan ng Ginoo sa tanan niyang kaayo sa ato. Amen. Our loving God, Creator of heaven and earth and owner of our lives, we come to you today, Lord, with grateful hearts. Salamat kaayo nga na kami Diyos nga magluulan anytime. And that unsa Lord pwede namong isulti kanimo. We thank you for the victories that we have won. Thank you, Lord, for being our amazing God and loving Father. Lord, among gidala karon sa among pag-ampo ang among mga kaigsuonan nga namatyan. We know, Lord, nga mubalik jud kami diha kanimo. Wala lang kami kabalo kung unsang adlaw, but we pray for this brethren, Lord, sa mga kaigsuonan ng mga pastors nga nauna na ang ilang mga asawa sa ila. We pray for Brother Joseph Good and Pastor Frank Roble nga nauna na ang ilang mga asawa. We pray for them, Lord, nga tagaan mo sila comfort and strength to face these difficult times, to face this sorrowful times sa ilang kinabuhi. And tabangan mo sila, Lord, ang ilang mga pamilya, ang ilang mga anak, Lord, nga to face life, ipadayon ng ilang mga nasugdan nga magipangbuhat para sa imong gingharian. We pray nga kini nga panghitabo, Lord, dili makaluya sa ilahang pagtuod kanimo, kun dili kini pa, Lord, ang maka encourage sa ilaha
to work more sa imong gingharian, or someday there will be a great reunion sa imong gingharian. Amo asab gi ampo Lord among gidala sa pag-ampo ang panghitabo sa tibuok kalibutan, ang mga gera Lord, ang mga kasamok. We know that we can only attain perfect peace diya sa imong gingharian. But while here on earth, Lord, we pray nga ikaw ang magauban sa matag leaders, Lord, sa mga countries, labi na karon sa gera sa Iran and Israel, ang mga hitabo sa US, ang nahitabo, Lord, diri sa ang kasamok po diri sa China ug ang Philippines and all nga mga gera-gera, Lord, gera within the families, gera sa sulod sa church, Lord. Satan is doing everything he can para ilayo ang imuhang mga anak sa imuhang kiliran, but we ask you, Lord, nga tabangan mo kami, strengthen our faith, Lord, help us to remain faithful to you no matter what. And we pray for our leaders all over the world, Lord, nga tagaan mo sila heart, Lord, compassion para sa mga tao. Dili lalim nga basta-basta lang mamatay ang tao through gunfires o sa mga ilang gipanghimo nga pagbomba. We just pray, Lord, nga unta hikapon mo ang mga kasing-kasing sa mga rulers, Lord, nga ilang higugmaon ang isig ka tao, Lord, and that ang mga disagreement masettle sila peacefully. We pray for your intervention, Lord, para sa mga nangahitabo karon. We know na wala kami laing maduulan kundi ikaw lamang ang nai-power ani, Lord, to be in the midst of these people. Amo sang biyahe gi-pray sa imong Lord ang biyahe nila, Ma'am Carlitz, and we are encouraged, Lord. We are inspired by their works nga bisan sa ilahang pangidaron, Lord. Padayon sila sa ilahang buluhaton. We pray for their travel, Lord. Imo silang ubanan, take care of them, Lord, keep them safe, and that ang ilang mga maadtuan nga mga churches, Lord, na-encourage sa ilahang pagpaningkamot nga maka-inspire sa mga katawhan sa imong kaiglesiyahan. We also pray for Leia's travel, Lord, going to Las Vegas. We pray for her, Lord, na siya sakit sa iyang ngipon and that affected ang iyang dalungan and travel by air. Listen kini, Lord, kay masakit din. We pray for her nga unta, Lord, tabagan mo siya mo subside, Lord, ang nawala ang sakit sa iyang ngipon, and that kung sa man ang iyang purpose tag-adto sa maong lugar, Lord, ikaw ang mag-uban ka niya, and that na-accomplish nila, Lord, ang iyang purpose sa pag-adto dito, and that may victory sa iyang pagbalik sa iyang panimalay. We also pray, Lord, sa anak ug apo ni Cecil Ampaling nga ni-attend pod og convention. We pray for them, Lord, nga ikaw ang mag-auban sa ila, and that kung sa man pod, Lord, ang ilang purpose sa maong convention, ikaw pod ang mag-bless sa ila, and that makatun sila sa ila dapat nilang makatanan sa maong convention, and that uban ni sila sa ilang pagpamalik, Lord, pagpauli sa ilahang panimalay. We also pray for Brother Nats sa ilahang biyahe to attend the Thanksgiving or anniversary sa church diha sa Palawan. We pray for him, Lord, nga ubanan mo siya. Bless him, Lord, and bless the ministries that you have entrusted him with. Nga mahimo pa siya, Lord, nga instrument nga makadala sa imong mga pulong sa mga tao dito sa Palawan. We also pray for ilang activity sa July 26, Lord, Thanksgiving and inauguration sa Bilong Church. Thank you, Lord, sa imong paghatag sa ilahang nga makatukod sila og church building dito sa Bilong Church. Thank you, Lord, sa kahago nila Pastor Nas and Pastor Abel sa mga
buluhaton diya sa Palawan. We also pray and thank you, Lord, sa kinabuhi ni Pastor Abel. Thank you for taking care of him. Thank you for helping him, Lord, sa iyang help. Although sa mga past days, past weeks, past months, ayang kinabuhi naka-experience siya og balatian, but we thank you, Lord, nga little by little nga ayon na naana siya kaayuhan nga nabati sa iyang lawas. We pray for continuous healing, Lord, and we pray sa nga padayon mong pag-bless sa mga tambal nga iyang ginainom to help him sa iyang healing and magamit mo pa siya, Lord, sa mga buluhaton niya sa Palawan. We also pray for Brother Arnel Policarpio. We pray for him, Lord, na unta kini nga move na pagbalik nila sa Pampanga, makatabang sa iyang healing, Lord, sa iyang pagka-stroke, and that through this therapy, through this exercise na iyang ginahimo, makalakaw siya usog, and that magamit mo pa siya, Lord, usog sa imong sa mga ministries na imong intra sa iya, ha. Ingon man si Brother Junicio Between na stroke po, Lord, and we thank you nga naana siya, makalakaw na siya, and that maka makalakaw na siya, Lord, and that imo siyang gigamit sa iyang mga buluhaton. Ingon man si Brother Daniel Catalon nga maupod na stroke po, Lord. We continue to pray for him, for his healing, and that padayon mo sa Lord nga hatag sa ilaha ang mga financial nila nga panginahanglan para mapadayon ang ilang mga therapies, Lord, and that maayon na sila sa ilahang mga balatian at papadayon nila ang ilang mga buluhaton. We also thank you, Lord, for helping us there is sa Dumaguete. Thank you, Lord, for the past 17 years na imong tabang ka namo para mabuhat namo ang mapadayon namo ang ministry, Lord, na imong gi-entrust ka namo. Thank you for the past 17 years, and we pray, Lord, for a more victorious na mga tuig pa sa imong iglesia para sa imong himaya. Lord, we pray for our brethren na wala na namo nakauban ron, that condition sila nga wala ron. We pray for them, whatever they are doing, Lord, we just pray na ikaw ang mag-bless sa ilaha o mag-auban sa ilaha. We pray also for Brother Rhyme and Sister Rose sa ilang pong mga ipangbati sa ilang lawas. Ikaw po, Lord, ang nag-auban kanila. Kay Sister Elsie, Lord, na naapod siya gibata sa iyang lawas, pero padayon lang gihapon siya sa iyang pag-alaga da kanimo. We just pray for her, Lord, nga ikaw ang padayon nga maghatag sa iyang healing nga gikinahanglan. Lord, kaming tanan, hibalo ko nga na amin mga gipangbati sa among mga lawas, mga aches here and there, mga sakit sa ulo, mga unsang pang sakit, Lord, we just entrust to you everything because we acknowledge, Lord, na ikaw ang among great healer. So, ikaw lang ang makaayo ka namo, Lord, and aided by the medicines nga gipanghatag sa amo sa mga doktor. Lord, daghan pa kami mga prayers. We just entrust them to you, Lord. Hibalo ko nga hibalo ka sa among mga kasing-kasing, mga desires sa among mga kasing-kasing. We entrust them everything to you, Lord, and we bring back all the glory, honor, and praises to your most holy name. And thank you, Lord, for everything. We pray all these things through the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, now and forever. Amen. 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 Ang salamat, Ate Erna. Meron. Ato ta sa atong closing song, and si Kuya Arman ang mag-closing prayer. Kung hangyo lang siguro kung i-mute nato tanan ang atong audio para kay di manggod magdungan ang atong kuan. Sensya na, Oh, okay. Diyan, saba kay paminayon. Technical problem lang ni siya, pero nindot ang tag face to face kay palag magsininggitay tag kanta lami kay paminaw. Okay, let's sing He Leadeth Me.
He leadeth me. Let's sing. He leadeth me. Oh, blessed thought. Oh, words with heavenly comfort wrought. Whate'er I do, where'er I be, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me, he leadeth me by his own hand, he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. Lord, I would clasp thy hand in mine, nor ever murmur, nor repine. Content whatever that I see, since 'tis my God that leadeth me. He leadeth me, he leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. And when my task on earth is done, when by thy grace the victory's won, even death's cold wave I will not flee, since God through Jordan leadeth me. He leadeth, he leadeth me by his own hand. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. Okay? Ang grasya sa atong Ginoong Kristo, ang gugma samahan ug ang pagpakigambit sa balaan nga espiritu magapakiguban kanato karon ug hangtod sa kanturan. Amen. Ug amen. Amen. God bless everyone. Amen. Good morning. Amen. God bless everyone. Thank you. Nice seeing you. Thank you. Thank you, May thank you. may chat.